May dolphin sa abandonadong pool na ito. At ang misyon ko ay subukang hulihin ito at iba pang isda para mailigtas sila. Isa sa mga subscriber ko ang nag-message sa akin at sinabi nilang kailangan nila ng tulong ko. Na-foreclose ang bahay nila dahil di na nila kayang bayaran. Ang masaklap, wala pa silang mapaglagyan ng mga isda. Dito sa pool nila nilagay ang mga isda sa loob ng maraming taon, kasama na ang mga dolphin. Hiniling nilang hulihin at iligtas ko ang mga isda. Pero binalaan nila ako na ang pool ay puno ng mga ahas, kaya dapat kaming mag-ingat. Para mahuli lahat ng isda, nagdala ako ng lambat, bitag, at timba. Simulan na nating manglambat. Kung naaalala ninyo, may nahuli akong mukhang dolphin sa imburnal. Ano yun? Ano ba yan? Ano to? Diyos ko! Kakaiba ang itsura nito. Ano bang nahuli natin? Mukha siyang dolphin. Sabi nyo, tinatawag silang dolphin mormorus. Sabi ng may-ari ng pool, meron daw siyang ganito rito. Kaya yon ang target ng video na ito. Sinimulan ko na ang paghahanap at napansin kong maraming isda. Sobrang daming maliliit na isda sa paligid. Sa unang salok ko, nakuha ko agad ang una kong isda. May naramdaman ako. May nakuha na tayong isda. Tingnan mo yan. Ang laki ng goldfish na yan. Ang dali nun, pangatlong salok pa lang, may isda na agad tayong nahuli. Ito, mukhang malaking karaniwang goldfish. Siguradong busog na busog siya dito. Maglalagay tayo ng timba para sa mga nahuli, tapos tuloy tayo. Unang isda pa lang yan, pero pakiramdam ko marami pang nandyan. Kakulay niya ang timba. May punong kahoy sa pool. Hindi ko alam kung paanong di napansin dati. Kaya mas mahihirapan tayo dito. Sa tingin ko karamihan ng isda ay nagtatago sa mga sanga ng punong yon. Kukunin ko ang lambat dito sa ilalim ng sanga. O ayan, tingnan mo. Nahuli ko yung sanga pero may isda rin tayong nakuha at umepekto yon. Tingnan mo, pike ba yan? Tama ako, di ba? Pike nga, di ko alam eksaktong uri pero... Ayan na siya. Sige, sinubukan kong hulihin ulit yung pike pero wala na siya. Grabe ang malas naman mga tol. Ayun, may pike na tayo pero tumalon siya pabalik sa pool. Sana mahuli pa natin ulit. Ang galing nun. Nasa ilalim lang siya ng punong yon. Tulad ng inakala ko. Tingnan mo lahat ng isdang nagkagulo. May mga mosquito fish, guppies, o minnows, kung ano man sila. Sobrang dami nila dito. Sa tingin ko nilagay nila yan dito para may walang katapusang pagkain ang mga mandaragit na isda. At alam mo kung anong ibig sabihin yan? Malamang malalaki sila. Subukan nating manghuli ng isda gamit ang lambat sa hagdan. Putulin mo pa yung isang sanga. Ay, hindi ko nga napansin yun. Akala ko dahon lang. Tignan mo to. Ano yan? Aray, tigilan mo nga. Ano ba yan? Mukha siyang matabang Mayan chichlid. Parang hybrid yata yan ng... Ewan ko. Siguro Mayan chichlid at parrot chichlid. Yun. Sino nakakaalam mga tol? Astig siya. Nung mas tinignan ko pa, napansin ko yung pangalawang isda sa lambat. Tignan nyo yan. Isa pang isda. Mukhang hito yan. Hoplo catfish ba yan? Sa tingin ko oo. Ayos, dalawang isda sa isang lambat. Grabe, ang galing natin ngayon. Kaya ilagay na natin sila sa timba at tuloy lang tayo. Sana walang amoeba dito. Sana talaga wala. Kasi parang mukhang meron eh. Ang brain-eating amoeba ay karaniwang nabubuo sa mainit at hindi gumagalaw na tubig tabang. Ibig sabihin, mga abandonadong pool. Kapag pumasok ang amoeba sa ilong mo, kakainin nito ang utak mo at malamang mamamatay ka. Isa pa itong dahilan kaya kailangan naming mag-ingat sa rescue mission na ito. Helen, naramdaman ko. Ay ano yun? Diyos ko. Puting pako pala ito. Kalma lang. Tignan mo tong isda. Grabe. Naramdaman ko siya, ang lakas niya at nagwawala. May nakuha tayong puting pako. Ang astig nun. Ipakita mo nga yung mapuputing ngipin mo. Tingnan mo ang ngipin niya. Ang kakaiba talaga. Halos bawat lambat may huli tayo. Ang saya! Ilagay na sa timba. Ayun, nalaman naming may pako dito. Sunod-sunod ang lambat, wala kaming nahuli. Siguro lahat ng isda nasa punong yon kaya wala na tayong nahuhuli. Subukan ulit nating manghuli. Uy, narinig mo yon? May dalawa tayong isda dito. Grabe. Aray, nilapitan ako nung isa. Ano to? Jaguar ba yan? Hindi. Unang misteryosong isda ngayong gabi. Wala akong alam kung ano yon. Parang chichlid yata tong dachaway. Tapos, tingnan mo to. Grabe ang wild nito. Mukhang African cichlid. Orange blotch peacock yata ang tawag. Ngayon lang ako nakakita ng ganito.
Diretso na sa cichlid pan. Tingnan mo, napupuno agad ang timba. May peacock at maliit na misteryosong cichlid na tayo. Ayan na. Siguraduhin mag-comment kayo sa baba ng lahat ng isda na nakita nyo sa video ngayon, lalo na yung mga hindi ko kilala. Tulungan nyo naman ako. Subukan nating gamitin ang lambat dito sa kanto. Kailangan nating alisin lahat ng mga stick na to sa daan. Malaki at malalim talaga. Parang di ko pa naaabot ang ilalim, sobrang lalim. Grabe, may nakuha pa tayong isda. Tingnan mo yan! Isa pang pako at isa pang hoplo na hito. Tandali lang. Ito dito ay isang itim na tambaki pako. Ang astig nito. Wala pa akong ganito. Medyo bihira talaga sila. Kaya ilalagay natin silang dalawa sa timba. Oh, ang galing talaga. Isa sa paborito kong nahuli ngayon, tambaki. Malalaki talaga sila. Astig. Naalala niyo nung sabi kong malalim dito? Subukan natin, di pa nga sumayad lambat ko sa ilalim. Grabe. Uy, tingnan mo yun. Sa tingin ko, dito siguro makikita ang mas malalaking isda. Kaya magpatuloy tayo sa paglalambat dito. Yak, tingnan mo to. Ang dumi niyan, Diyos ko. May ameba pa sigurado. Hinahawakan mo pa yan. Nagpatuloy ako sa paglalambat at may nakita akong kakaiba. Uy, tingnan mo. Diyos ko, parang 3 isda na huli natin. O clown knife fish. Hindi yan basta isda, royal clown knife fish yan. Kita mo batik niya, ang astig niyan. May isa pa tayong misteryosong cichlid. Di ko alam kung ano yon. May isa pa ring isda dito. Ito mo isang maliit na baby Oscar. Relax ka lang. Tingnan mo yan. Isang maliit na Oscar, 3 isda sa isang lambat. Nilagay ko ang mga isda sa keeper bucket, tapos may naisip akong ideya. Sabi ko, marami na tayong nahuli. Hindi pa tayo sa kabila. Kaya tatakbo ako at dadalhin ng ilang lambat doon, mas malapit sa puno. O sana makahuli ako ng kakaiba. Ang daming isda dito sa kanto. Nako. Parang may nakatakas. Nararamdaman ko siya. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Helen, tingnan mo to. Hindi isda. Grabe. Batang pagong ito. Anong klase kaya? Uy, kaibigan. Grabe. Tingnan mo siya. Nanginginig ako. Ang astig. Alam mo ba kung anong klaseng pagong yan? Hindi ko masabi. Grabe. May buntot siya. Snapping turtle ba yan? Diyos ko. Mukhang snapping turtle siya. Di pa ako nakakakita ng ganito kaliit. Astig talaga mga pare. Kakakuha ko lang ng batang pagong. Mukhang maliit na snapping turtle. Hindi ako eksperto sa pagong. Mag-comment kung tama ito. Pero mag-iingat na lang ako. Kung snapping turtle nga, hindi pwedeng gawing alaga, nakakalungkot. Ang astig nun. Tinulungan namin siyang lumabas ng pool kasi hindi niya kaya mag-isa. Sa huli ng video, ilalagay namin siya sa natural na lawa para sa mas magandang buhay. Oo, sobrang cute niya. Patuloy akong naghahanap at may nakita akong malaki sa sulok. Tignan mo dito. Tara na. Nakuha ba natin siya? Ano yon? Diyos ko, akala ko isda. Hindi ko alam kung ano yon. Akala ko isda pero hindi pala. Diyos ko, tignan mo, isda yan. Hindi ko nga nakita tong taong to. Tignan mo yan, isa pang paku yan. Tambaki ba yan? Sa tingin ko, oo. Isa pang tambaki yan. Grabe. Yung naglagay ng isda dito, may mga bihirang klase talaga. Meron pa silang dolphin. Kaya tiyak may iba pa silang kakaibang hayop. Isa pang tambaki ito, ilalagay natin sa timba. Pero hindi ito ang nakita ko sa kanto. Mas malaki pa yon. Naglambat ako ulit doon. Umaasang makahuli ng mas malaking isda, pero puno lang ang nakuha ko. 2 puno ang nahuli ko. Alis dyan. Grabe, Diyos ko, Helen, tingnan mo. Seryoso ka? Grabe ang laki ng Oscar na yan. Hindi. Walang amueba. Walang amueba. Helen, takpan mo ilong mo. Tingnan mo kung gaano kaganda yung Oscar. Sige. Hindi. Ilagay na natin siya sa timba bago makatakas. Ang ganda niya, isang magandang pulang Oscar na malaki rin. Ay, ang ganda ng huli mo. Parang may nakita ako. Oh, may isda tayo dyan. Ano yun? Grabe. Ano yun? Flagtail ba yan? Oo, bihira tayong makahuli ng ganito. Ang ganda ng buntot niya. Kaya siya tinawag na flagtail. Nilagay namin siya sa timba at may napansin ako. Nako, Helen. Tingnan mo. May ulang doon. Sige, susubukan kong hulihin siya. Isa lang ang sipit niya. Talaga? Sige, kailangan kong magmadali dito. Susubukan kong hulihin ang ulang gamit ang kamay ko. Handa ka na? Nakuha ko siya. Espesyal itong ulang, pula at kayumanggi. Astig, may makulay tayong maliit na ulang. Pagkatapos nun bumagal lahat kaya nagpa siya akong subukan ulit ang malalim na bahagi. Tara. Nako, parang mas nagiging matalino na ang mga isda, tol. Naririnig nila ang ingay at baka doon na sila pumupunta. At sa tingin ko, ang tanging paraan para malabanan yon ay maglagay ng mga bitag ng isda dito. Nagagawin natin. Pero una, susubukan muna natin ang swerte natin gamit ang mga lambat na to.
At Diyos ko, may nahuli talaga tayo. Mga tol, halos 20 minuto na tayong walang nahuhuli. Diyos ko, 2 isda ang nahuli natin. Tignan nyo, may gar tayo. Di ko alam anong klaseng gar, siguro parang Florida gar. Ang astig nun. Tapos meron pa tayo nito. Ito ay maliit na gourami. Maliit na gourami at isang gar. Ilagay na natin sila sa timba. Sige, ayan na sila. Wow, ang dami nating isda. Panahon na siguro para lagyan ng aerator kasi siksikan na sila. At itong susunod na isda ay hindi ko talaga inasahan na mahuhuli ko. Grabe naman. Yan ba yung iniisip ko, Helen? Yan ay isang gooch, grabe. Gooch? Nakahuli tayo ng goonch catfish. Diyos ko, di ko alam may ganito dito. Nakakabaliw talaga. Ito ang huling isda na inaasahan kong mahuhuli dito. Kung hindi nyo alam, ito ay isang goonch catfish. At isa sila sa mga catfish na kumakain ng tao. Umaabot sila ng 12 talampakan galing India at kilalang kumakain ng tao. May ilan na kami sa bahay at ngayon nagdagdag pa kami ng isa sa pamilya. Ang saya nito, hindi ako makapaniwala na nakahuli kami ng goonch catfish dito. Ang lupit nito. Nilinis ko ang mga sanga para mailagay ang lambat sa paligid ng lawa. Oh, ang ganda. Pwede na tayong maglambat dito sa kanto. Ayan na. Uy, malalim. Grabe ang lalim, Helen. Diyos ko, isda ba yon? Uy, may nakuha ako. Hinila ko palabas. Maliit na longfish pala. Tingnan mo sa braso niya. Parang may 2 paa na lumalabas. Hindi yan normal. Tingnan mo, may isang paa dito tapos 2 rito. Diyos ko, ang cute niya. Gusto ko talaga ang isdang to. Ilalagay natin siya sa timba. At magdadagdag pa tayo ng lambat dito sa kanto dahil mukhang maganda ang huli. Ayun mismo, Diyos ko, nakikita ko ang isda. Handa ka na? Halika na, nakuha ko siya. Diyos ko, alam ko na yata yon. Helen, tingnan mo, datanoid ito. Nagsisimula na tayong makakita ng mga bihirang isda dito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga isdang to. Yung bibig nila, lumalabas ng ganun, tapos sinisip-sip lang nila yung isda papasok. Nilagay namin siya sa timba, tapos nagpatuloy kami. Uy, may nakita ako. Nakita mo yon? May natakot. Grabe, Helen. Isa na namang lungfish. Hindi, bison yan. Ano ba yan? Ang laki ng bison na yan. Sige, hindi. Walang takas. Kailangan ilagay si kuya sa timba. Ang likot niya, tingnan mo. Parang dinosaur talaga yan, tingnan mo ang mga tinik. Pare, ayaw mong matusok niyan. Kumuha ako ng isa pang malaking lambat, ngayon naman sa gitna. Ayan, grabe. May isa na naman tayong magandang peacock chichlid. Grabe, tingnan mo yung puting palikpik nila. Ang ganda talaga. At may nakuha pa tayong iba dito. Isa pang misteryosong chichlid na naman. Mukhang Geophagos ito pero di ako sigurado. Ilalagay natin sa timba. Napansin ko rin, di pa tayo nakakakita ng ahas. Sabi ng may-ari, maraming ahas dito kaya siguro masuwerte tayo. Hindi ko alam na magkakaroon na pala kami ng unang engkwentro sa ahas. Alam mo, napansin ko lang. Ayun jacuzzi pala yon. May tubig pa sa loob at di pa natin nasilip. Baka may mga isda nang nakapasok ng mataas ang tubig. Kahit ano pa man, sulit pa ring tingnan para siguraduhin na walang isda sa loob. Sige, tingnan natin. Ang dilim sa loob, malabo ang tubig. Tignan mo to. Dapat may laman to. Parang may gumagalaw sa ilalim. Susundutin ko na. Nakakatakot at ang lalim pala. Ay ano yon? Tingnan mo may isda. Diyos ko, may isda sa loob niyan. Diyos ko. Ahas yon, Helen. At iniwan mo ako dito kasama yon. Hindi ko alam, ibig kong sabihin, hindi ko alam. Ahas yon. Natakot ako. Nakakita kami ng malaking ahas at may isda rin sa hot tub na kailangan naming hulihin. Kalma, wag na ang ahas. May isda dito, mukhang albino pa ako ulit. Susubukan namin siyang hulihin. Nakuha ko siya. Ayos. Kung may isda roon, baka may iba pa. Ay, binuhusan niya ako ng tubig sa muka. Masama yon. At ito ay isang malaking albino paku. At dahil maaaring may iba pang isda sa hot tub, kailangan nating hulihin silang lahat. Pero una, kailangan nating alisin ang ahas. Isa sa pinakamalaking takot ko talaga ang mga ahas. Diyos ko, ang laki. Ano? Diyos ko, laki mo, Christian. Aalis na ako. Pineste nila ang mga lawa ko noon at mahirap silang hulihin. Hindi ko inakala na gagawin ko to ngayong gabi at hindi rin ako masaya. Ayun siya sa kanto. Susubukan ko na lang bang hulihin gamit ang lambat? Hindi ko siya hahawakan. Sige, buntot na lang. Handa na. Diyos ko, ang laki niya. Hindi ko kaya. Pakiusap, lumabas ka na lang dito. Sige, ikaw na, Helen. Pasok ka na doon. Pakiusap, ilagay mo na lang sa lambat. Oo. Oo, nakuha ko. Diyos ko. Grabe, yan na ang pinakamalaking ahas na nakita ko. Sinusubukan niya akong abutin ngayon. Tingnan mo kung gaano siya kakapal. Baka kinakain niya lahat ng isda dito. Ayon sa may-ari, matagal na silang may problema sa mga ahas dahil sa dami ng isda sa lawa na kinakain ng mga ito.
Kaya naaakit ang mga ahas sa pool. Buti na lang nakuha natin ito. Dadalhin natin siya sa malayo, tapos babalik tayo sa pangingisda. Tingnan natin kung may mahuhuli pa tayo. Marami pang isda dito, mga pare. May nakikita akong lumalangoy sa kanto. Ano yon? Uy, nakita mo ba yon? Nahuli ko ba siya? Diyos ko, nakuha natin siya. Tignan mo, Helen, langfish ito. Nakita ko siyang umaahon sa tubig, malamang para huminga. Mga kaibigan, ito ay langfish. Ang astig nito. Di ko akalaing makahuli ng ganito, isa pa sa paborito kong isda. Makikita nyo na may maliliit silang braso na tumutulong sa kanilang paglangoy at paggapang sa ilalim. Oo, astig talaga ang mga isdang ito. Mukhang ito na ang pinakamalaking isda ngayong gabi, kaya ilalagay natin siya sa timba. Talagang kakaiba ang mga isda sa hot tub na to. Teka, itutok mo ang ilaw sa kanto. May nakita akong lumubog na isda. Ang dami palang isda dito, mga tol. Sandali lang. Isda ba yan naman? Grabe, isda nga pala. Akala ko dahon lang pero maliit na puffer fish pala. Anong klaseng puffer ka? Astig yan. Buhay ba siya? Di siya gumagalaw. Kanina gumalaw siya. Gumagalaw ba siya? Mga tol, tingnan nyo. Kakakuha lang namin ng maliit na freshwater puffer fish. Di ako sure sa species pero ang astig niya. Ilalagay natin siya sa timba at maghuhuli pa gamit ang lambat sa hot tub. Tingnan nyo siya, nagwawala siya. Sige, ilalagay ka namin sa timba, pare. Maya-maya, nakahuli ulit ako ng isa pang isda. Tara na. Baka may iba pang nandito. Pakiramdam ko lang. Grabe, Helen, tingnan mo to. May nahuli tayong topher. May asul na ulang dito at parang isang uri ng hito. Tingnan mo tong isa, Diyos ko. Wala siyang mga sipit. Ngayon wala naman siyang ginagawa sa akin at wala siyang kasalanan. Kaya naaawa ako. Baka may mga isda lang na kumakagat sa sipit niya. Hindi ako sigurado. May maliit din tayong ganito. Nahuli ko na ito dati pero di ko alam ang pangalan. Baka unicorn na hito. Hindi ko sigurado pero siguro dahil may maliit siyang sungay na parang unicorn. Ilagay na lang natin sila sa timba. Oo, ang hot tub na ito ay naglabas ng kakaibang isda. Hindi ko inaasahan yon. Kumuha pa ako ng isang lambat sa hot tub at nakahuli ako ng clown knife fish, ghost knife fish, at isa pang misteryosong isda. Nilagay namin sila sa timba at oras na maglagay ng bitag ng isda. Sige mga pare, tingnan nyo. May dalawang paborito kong bitag ng isda dito. Lalagyan natin ng pain pareho, ilalagay ang isa sa malalim, isa sa mababaw, at pababayaan ng ilang oras. Sana makahuli tayo ng kakaiba. Pero di ako sure kung kasya ang malaking dolphin sa bitag. Mamaya sa video, ilalagay ko ang dambuhalang bitag ng isda. Kung may malaking isda dito, tiyak mahuhuli natin. Nilagyan na namin ng pain ang mga bitag ng isda at oras na para ilagay ang mga ito. Sige, ang unang bitag ng isda ay ilalagay sa mababaw na bahagi. Ilalagay natin ito dito mismo. Maganda rin ito dahil sa tingin ko makakahuli tayo ng libu-libong mosquito fish at makakatulong iyon para mailigtas natin sila dahil napakaliit nila. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang mahuhuli natin? Maraming isda dito. Ilalagay natin ang pangalawang bitag sa malalim na bahagi. Gayunpaman, malamang na mawawala natin ito kung hindi natin ikakabit ang linya sa kung saan. Kaya ilalagay lang natin ito sa puno. Parehong nakalagay na ang dalawang bitag ng isda. Iwan natin sila dito. Habang naghihintay, magpapatuloy tayong magsala gamit ang lambat. Tingnan natin kung may mahuhuli pa. Pagkatapos maglagay ng bitag, may nahuli pa kaming ilang isda. Uy, may nakuha tayo. Ano yon? Grabe. Yun ba yung pike na nawala kanina sa video? Baka ito na yon o iba lang talaga. Kahit ano pa, may pike na tayo. Astig ang isda, ilalagay sa timba at tuloy lang tayo. Habang dumidilim, dumarami ang mga ahas na nakikita namin. Ahas ba yon, Helen? Diyos ko, isa na naman yata. Tingnan mo saan. Ayan o. Diyos ko, ahas nga. Hindi talaga sila nagbibiro. Punong-puno ng ahas ang pool na to. Pangalawa na naming nakita yan. Sa tingin ko, habang gabi, nagsisimula na silang lumabas. Kailangan nating mag-ingat sa pupuntahan natin ngayon. Ang laki ng isda. Diyos ko, ang ganda nun. Diretso sa puno. Doon lahat ng isda. Isa pang gourmet at isa pang paku. Ang daming paku dito sa pool na to. Sa tingin ko, normal lang na red belly yan. At itong isa, hindi ko alam kung anong klaseng Grammy yan. Baka kising garoni nga yun. Pero kahit ano, may dalawa pa tayong isda. Ang galing natin ngayon. At paparating na ang fish pass. Makakahuli tayo ng maraming isda. Magiging wild ito. Kanina dito nakita ang ahas kaya medyo delikado. Pero maraming isda ang lumalapit. Oh, ang ganda ng huli na yun. Siguradong may nahuli tayo dyan. Tingnan natin, ano kaya nakuha? Grabe, di ako makapaniwala, batang snapping turtle na naman. Astig yun. Kamukha niya talaga yung isa at nandoon din siya. Ang cute niya. Isipin mo kung ilan pa ang nasa ilalim. Pagsasamahin natin sila ng kapatid niya at papakawalan sa magandang lawa sa video. Ang cute nila. Sige, subukan pa nating makahuli ng mas maraming snapping turtles. Tara, siguradong may isda rin doon.
Tingnan mo, may laman doon. Ano yun? Tiger shovel nose yan. Tignan mo, siguro ito na paborito kong isda ngayong gabi. Yan mismo ay isang magandang tiger shovel nose. Dalawa lang ang meron kami nito sa bahay at mabagal silang lumaki. Pero lumalaki talaga sila. At ibig kong sabihin, yung mga pattern nila. Tignan mo kung gaano kaganda yan. Napakagandang hito niyan. Malaki-laki na siya. Oh, tama ang laki niya. Sige, maliit na kaibigan, sumama ka na sa kanila. Tignan nyo to mga pare. Grabe. Hindi ko na sila lahat mahawakan. Ang dami nating mahuhuli sa fish traps gamit pa lang ang lambat. Wala na akong makita. Ang dumi talaga ng tubig na to. Uy, may nakuha tayo. Grabe. Oo, jackpot tayo. Tignan mo to. Siguradong Jack Dempsey ito. Ito naman ay goldfish. At meron na naman tayong isa pang misteryosong chichlid. Kamukha lang nung isa. Ilalagay ko na sila sa timba mga tol. Pagod na talaga ako. Ang dami ko nang nahuli ngayong gabi. At sa tingin ko, maghihintay na lang tayo na ngayon sa mga fish trap. Bigyan pa natin ng ilang oras at tingnan natin ulit. Sana mahuli natin yung dolphin. Kung hindi man, sana may mahuli tayong kakaiba. Pero una, ilalagay muna natin sila sa timba. Ilalagay natin sila sa timba. Tama na. Aray, kinakagat ako. Ano bang problema ng mga isdang to? Tinagip ko naman kayo. Patuloy kaming naghintay. At ngayon oras na para tingnan ng mga bitag ng isda. Sige mga pare. Lumipas ang isang oras kaya tingnan na natin ang unang bitag ng isda. Tara, tingnan natin ang nakuha. Dolphin, dolphin. Hindi ako aalis dito nang wala ang dolphin ko. Diyos ko Helen, tignan mo. Ang daming isda sa loob niyan. Grabe nagwawala sila. Ang dami talaga. Ano kaya ang nakuha natin? Ano kaya ang nakuha natin? Ay may isa pang malaking albino na paku. Tigil, tigil sa pagwawala. Grabe, ang daming isda dito. Tignan mo yan. Ilalagay natin siya sa keeper bucket. Ano pa ang nakuha natin? Magmadali tayo, ang daming isda dito. Isa na namang tambaki. Bakit ang daming paku? Itong mga tao, mahilig talaga sila sa paku ano? May isa na naman tayong clown. Hindi yan royal. Mas kaunti ang batik niya. Pero okay ang laki ng clown na yan. Astig talaga. Diyos ko Helen, may pulang buntot pa. Totoo ba? Oh, may totoong red-tailed catfish dito. Tignan mo to. Sanggol pa lang siya. Aray, aray, aray. Wag, 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 wag. Aray, ang cute. Tignan mo yan. Grabe, ang cute niya. At ang astig nito mga tol. Hindi ko akalaing makahuhuli ako ng red-tail ngayong gabi. Gustong gusto ko siya. Anong ipapangalan natin? Nemo, pangalanan natin siyang Nemo. Sige tol, ayan ka na. Ang astig talaga. Munting gurami. Isa pang kissing gurami yan. Mukhang mayan chichlid ito. Wow. Tandalihan. Hindi ito mayan. Wow. Tingnan mo yung pattern niya. Tingnan mo may mga batik siya sa katawan. Hindi ko pa yan nakita dati. May narinig din ako dito parang kamukha nung malaki na nahuli natin pero mas maliit. Ewan ko. Siguradong chichlid yan. Pinalaya ko na natira na lang mosquito fish. Kaya ilalagay natin sila sa sariling lalagyan. Itatago at palalayain sa isang pond o saan man. Tingnan nyo, una pa lang na fish trap. Marami na tayong nakuha na astig na isda. Ngayon, tingnan naman natin ang pangalawa. Kung mapapansin nyo, may gumagalaw sa ibabaw ng trap. Ibig sabihin, baka marami o malaki tayong nahuling isda. Tingnan natin. Ay, mabigat. Siguradong may halimaw dito. Baka ito na yung dolphin. Diyos ko, ang daming isda dito, ang lalaki pa nila, grabe. Ito na ang pinakawalang kapantay na huli ng isda na nakita ko. Tignan mo, ang daming isda dito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dapat ko na lang ba silang ibuhos? Sa tingin ko, kailangan ko na lang silang ibuhos. Hindi ko alam. Relax lang kayo mga tol. Sasalbahin ko kayo. Grabe. Ang daming paku. Ilalagay muna natin sila tapos titingnan natin isa-isa. Tignan mo, may nakuha tayong paku. May isa pa. May isa pa tayong paku. Yung may-ari ng pool, mahilig sa paku. Nakahuli na tayo ng 30. May gurami dyan. Uy, isang batang paku. Wow, ano ito? Yan ay, isang frontosaw. Okay, astig yan. Sige. Alam nyo mga kaibigan, para makatipid kayo ng oras, sasabihin ko na lahat yan paku. Mga 10 lang ang laman doon. Sige, ilalagay natin sa cooler. Dahil di pa natin nahuhuli ang dolphin, ilalagay na natin ang bitag para sa dambuhalang isda. Ito ang pinakamalaking bitag ko. At dahil malaki ang isda, ito lang ang paraan para mahuli sila. Kumuha ako ng tilapia fillet, ihahagis sa malalim na bahagi at maghihintay tayo ng swerte. Grabe ang baho ng amoy nito. Pero alam naman natin na gusto ito ng mga isda. Ayan na siya. Oo, ayos. May magandang pakiramdam ako tungkol dito. Kita nyo naman, gabi na ngayon. At ang gagawin natin ay iiwan natin ito dito buong gabi.
Bibigyan natin ng 3 hanggang 4 na oras ang fish trap at sana makahuli tayo ng malalaking isda. Alam nating nandito sila. Kailangan na lang natin ng swerte. Kita ulit tayo mamaya pagkatapos ng ilang oras. Okay mga kaibigan, madaling araw na ngayon. Buong gabi tayong naghintay para dito. Ang buong video ay nagtapos sa sandaling ito. Puntahan na natin ang monster fish trap at sana may kakaibang nahuli, lalo na yung dolphin. Nasaan ang lubid? Ayun pala, tignan mo. Sige, tara na. Bigyan mo ako ng maganda, wala akong makita. Ano yon, Diyos ko? Oh. Nakuha mo? Sa tingin ko nakuha natin. Ito na ang huling pagkakataon natin. Siguradong yun na yun. Ang kakaiba nun. Diyos ko. May 3 isda tayo dito. Sige, kailangan nating mag-ingat. Pero kailangan muna nating ilabas ang mga to para hindi niya masaktan ng ibang isda. Sige, malaking palayo. Malaking pako dadaan. Tara na. May cooler tayo para sa dambuhalang isda. Ilagay natin siya doon. Tapos may dolphin pa tayo. May malaking clown knightfish dito. Kailangan na nating umalis. Isa ito sa pinakamalaking clown na nakita ko. Makikita mo ang buntot niya dito. Mukhang kinagat-kagat siya ng ilang paku. Ibig kong sabihin, may punto naman. Parang may 50 paku doon sa loob. Grabe ang laki niya. Ito na siya mga pare. Ito na ang sandaling hinihintay natin. Grabe, nakalimutan ko. Nanganguryente sila. Oh, nakalimutan ko. Grabe, nanganguryente talaga sila. Electric sila. Naalala mo yung mga maliliit na huli ko noon na nakuryente ako? Grabe, wild at berde ito. Mas astig pa ito kaysa sa mga baby. Yan mismo ay isang napakalaking adultong dolphin. Kung ano man ang tawag dyan. Hindi ko alam. Dolphin yan, okay? Ang bait din niya. Wow, ito ay aray. Aray, ginugulat niya ako. Aray. Okay, iisip na sa'yo eh. Gusto ko siyang ilagay sa tubig pero nakakagulat siya. Aray, palagi niya akong ginugulat. Sige mga pare, nailagay na natin siya sa cooler ngayon. Gusto kong ipakita sa inyo ng mas maayos siya. Nasa cooler na siya ngayon. Ligtas siya. Nasa tubig siya. At gusto ko talagang ipakita sa inyo ng mas maigi siya kasi sobrang kakaiba talaga ng nilalang na to. Ibig kong sabihin, tingnan niyo yan. May dahilan kung bakit tinatawag silang dolphin fish. Ibig kong sabihin, kamukha talaga nila ang mga dolphin. Grabe. Ang laki ng isdang to, sigurado akong matanda na siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pangalanan natin siya. Mag-comment kayo sa ibaba. Tapos na ako, di ko na siya hahawakan. Mag-comment ng pangalan para sa kanya. Para sa akin, Sparky ang bagay na pangalan. Ayan mga kaibigan, ibabalik na natin si Sparky sa truck kasama ang ibang isda at 50 pako na nailigtas natin ngayong gabi. Uuwi na tayo sa bahay ko para ilagay sila sa bagong tirahan. At kung sa tingin ninyo ay dapat tayong bumalik dito sa abandonadong pool at subukang magligtas pa ng mas maraming isda, mag-comment lang kayo sa ibaba. Mag-iwan din ng like. Ibig kong sabihin, hindi natin alam kung ilan pa ang nandito. Pero sige mga kaibigan, magkita-kita tayo ulit sa bahay ko. Habang pauwi, inilagay namin ang 2 batang snapping turtle sa natural na lawa. Pagkatapos, nilagay namin ang red-tailed catfish at tiger shovelnose sa sarili nilang lawa. At ang iba ay inilagay sa misteryosong lawa. Makikita mo kung ilan ang nailigtas natin doon. Grabe ito. Dolphin na lang natira at may bagay akong lugar para sa kanya. Halika kaibigan. Oh, hindi mo na ako masusurpresa. May lambat na ako. Heto siya mga kaibigan sa bago niyang tahanan. Ang ganda niya dito. Nandyan din ang stingray. May bago kang kaibigan. Ang astig nito mga pare. Ang ganda ng itsura niya dito. At siguradong isa na siya sa mga paborito kong isda ngayon. Kung gusto niyong makita kung paano namin inaalagaan ang mga isda, panoorin ang bagong vlog channel na Base Fishing Productions Vlogs. Ilalagay ko ang link sa ibaba. Sa channel na yon, magkakaroon tayo ng tour, update at pagpapakain. Siguradong astig ito. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-like at mag-subscribe sa ibaba. Kita-kits sa susunod. Paalam!